Magandang hapon po, Ginoo. Ako po si Chad Nicolo B. Budlis, isang pangalawang taong estudyante ng Kriminolohiya mula sa Section Alpha. At sa diskusyong ito, tatalakayin natin ang dalawang mahalagang panuntunan sa batas na may kinalaman sa gastos ng paghahabol. Ang English Rule o panuntunan ng Ingles at ang French Rule o panuntunan ng Pransya. Una ay alamin natin kung ano ang mga panuntunang ito. Ang English Rule at French Rule ay may mga patakaran na nagdidesisyon kung sino ang magbabayad ng mga gastos ng paghahabol, tulad ng bayad sa abogado, bayad sa hukom at iba pang gastos na nag-uugnay sa kaso. Pagkatapos ng paglilitis, una ay alamin natin kung ano ang panuntunang ito. Ang English Rule at French Rule ay may mga patakaran na nagdesisyon kung sino ang magbabayad ng mga gastos ng paghahabol, tulad ng bayad sa abogado, bayad sa hukom at iba pang gastos na nauugnay sa kaso pagkatapos ng paglilitis. At saan sila nanggaling? Ang English Rule ay nagmula sa sistemang batas ng Ingles. Ito ang ginagamit sa maraming bansa na may batas na hango sa Ingles, tulad ng United Kingdom, United States at ilang bansa sa Commonwealth. Ang French Rule naman ay nagmula sa sistemang batas ng Pransya. Ginagamit ito sa maraming bansa na may batas na hango sa Roman law, tulad ng Pransya, Germany at marami pang bansa sa Europa at Latin America. Ngayon ay talakayin natin ang English Rule o panuntunan ng Ingles. Ang pangunahing prinsipyo nito ay ang talo ay magbabayad ng mga gastos ng panalo. Ibig sabihin, kapag nanalo ka sa kaso, ang iyong kalaban na natalo ang magbabayad para sa lahat ng gastos na iyong ginastos sa paghahabol. Kabilang na ang bayad sa iyong abogado. Ito ay idisinyo para pigilan ang mga walang katuturang kaso, dahil kung alam mo na ikaw ang magbabayad ng lahat ng gastos kung matatalo ka, iisipin mo muna bago maghain ng kaso na hindi mo tiyak na manalo. Halimbawa dito ay kung ikaw ay naghain ng kaso laban sa isang tao na nanakawan ka at nanalo ka sa paglilitis, ang taong nanakaw sa iyo ay ang magbabayad ng lahat ng iyong gastos sa abogado at iba pang bayarin. Gayunpaman, may pagkakataon na ang hukom ay hindi ganap na ipatupad ito. Halimbawa, kung ang talo ay walang sapat na pera para bayaran, o kung ang kaso ay napakakomplikado na kailangan ng parehong panig na magbayad sa sariling gastos. Ngayon ay lilipat tayo sa French Rule o panuntunan ng Pransya. Ang pangunahing prinsipyo nito ay bawat isa ay magbabayad sa sarili nilang gastos, anuman ang kinalabasan ng kaso. Ibig sabihin, kahit na ikaw ang nanalo o natalo sa kaso, ikaw pa rin ang magbabayad para sa iyong sariling abogado at iba pang gastos. Ang panuntunang ito ay nakabatay sa ideyang ang bawat isa ay may karapatang ipagtanggol ang sarili sa hukuman at hindi dapat matakot na maghain ng kaso dahil sa takot na magbayad ng gastos ng kalaban kung matalo. Halimbawa, kung ikaw ay naghain ng kaso laban sa isang kumpanyang nagdulot ng pinsala sa iyo at natalo ka sa paglilitis, ikaw pa rin ang magbabayad sa iyong sariling bayad sa abogado at ang kumpanya ay magbabayad ng sarili nilang gastos.
kahit na ikaw ang natalo, kailangan mo pa ring bayaran ang iyong sariling gastos. Walang ibang magbabayad para sa iyo.